16 ang unang araw ng pasok. At nakita natin maraming pagbatikos Eskwelahan. sa mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ngayon ay hindi tayo kasi mapagmalaki. Ngayon na dapat magkaroon ng tunay na malaman ng tiga Cabanatuan, malaman ng tiga Nueva Ecija na lahat ng pinagagawa natin dito, yung local government of Cabanatuan, 18 Eskwela. 18 apat na palapag na classroom at kung ilang palapag na 2-story classroom at may mga donasyon pa na galing sa, let's say, yung sa pula, ang tanda ko Globe ata yun, yung donasyon ng pamilya namin dito sa Bitas, yung napakarami natin pinagawang eskwelahan at nakakatsawa mo nga si Mayor Mike sa Balicruz 820 lang ang tao ang batang rehistrado. Ang inirecite sa kanya Atty. Villar kabisado ng mga bata Ang lamang mueka dito 1,117 boto. Ay, gano'n. Kailangan namin ng eskwelahan. So, kailangan po talaga ng eskwelahan. Kung kaya't ang Cabanatuan, pagka nagpagawa ng eskwelahan, talaga, ay we think about it and all people na nagbabayad sa lungsod ng Cabanatuan ng real property tax, 44% ay napupunta sa pagpapagawa ng eskwelahan. Kaya nga po nakakatuwa na makita nyo yung unang paggawa ko, yan yung 4, East Central School, Lazaro Francisco, Integrated School, San Jose, National High School, yan ang pinakamaraming classroom. 8 classrooms yan. At saka 2 palikuran. At ang Senior Science High School. Pagkatapos yan, pinagawa ko Kalibambangan at Pamaldan. Ganon din ang Imelda, ang Kalikid, ang Marciano del Rosario, at ang Mabini Home Site. I don't care kung hindi tayo binoboto nung kapitan dyan. Wala naman ako sinasabing masama sa kanila. Ang sinasabi ko lang, matuto sila. Kamukha nga ni Mayor Micah sa Mayapiap Sur. Isipin mo, sa Mayapiap Sur, tapos na. Hirap na hirap yung mga bata nung una. Ngayon, tuwan-tuwa dahil kasi dati meron silang switching ba tawag nila, Shifting. Shifting. Ngayon, mawawala na yung shifting na yun. At ganoon din sa San Isidro, ganoon din sa PG Crisostomo sa Adwas. Pera lang ang Lazaro Francisco dahil nga nung makita ganda, mas marami ngayon nagrehistro pa. Nag-enroll. Kaya yung Lazaro Francisco na yan. At saka, kailangan dagdagan yan. Kaya talagang dapat, yung katulad ng Balicruz, kung 820 yung kanilang mga bata, ikasa na sa 3-story na kung 21, 840 ang kakasyang bata. At meron pa naman silang mga Dating doon. eskwelahan. Doon na sila sa lahat sa bago. Yung mga teacher naman pwedeng gamitin yung mga lumang mga eskwelahan na pinaayos natin din. Napakaswerte po, POJ, ng mga taga-Cabanatuan. Kung malalaman nyo lang po ang problema kinakaharap ng Bulacan, ng Cavite, pagdating po sa number of classrooms. So, Buong Pilipinas na. Talagang yung shortage po talaga ng classroom ay talagang malaking problema. Pero po dito po sa lungsod ng Cabanatuan ay hindi po yan pinoproblema dahil ang ating po mga eskwelahan ay 4-story building. Kaya yan po ay 18 piraso. Kaya talagang napakaswerte po at
lalong-lalo na po sa mga magulang at sa mga estudyante na meron po kayo talagang eskwelahan na mapapasukan. Expect din nila yan sa ikatlong distrito. Lalo na doon sa mga nangangailangan talaga. Asahan nyo po yan dahil unang-una, ang concern din natin dito is edukasyon pa rin. So, tinututukan pa rin natin yung mga kabataan. Kasi ayaw natin na itong mga kabataan na to ay mapariwara na lamang at wala na lang mapuntahan. So, kailangan natin, sabi nga, kailangan natin bigyan sila ng tamang direksyon. So, umpisahan natin sa larangan ng edukasyon. Yan na siguro ang magiging standard, Engineer Arnold, no? Puro for story na kung sakasakali. Oo, ayan na yung magiging ayan na talaga yung standard natin na sukat tsaka yung ayos. Ganyan na dito sa Cabanatuan. Kasi doon sa ikatlong distrito kasi meron silang standard DPWH standard eh. Oh. Yun yung standard nung kasi alam naman natin pagka sa Congress galing yung DPWH babagsak yung project. So meron silang standard building din na okay. DP building. So, Katulad ng mga pinagawa ni Ma'am Ria na 4-story sa Bungabon, madami yan eh. Iba yung itsura nila doon sa itsura naman nung sa Cabanatuan standard na building. So, hindi pala magkakamuka yung 4-story building na kung sakasakaling si Kong J. uli ng mga eskwelahan sa ikatlong distrito, hindi pa ba din kunin yung ganyang design? Pwede naman. Kasi pwede. Kung parehas mo ng design at saka ang parehas dahil si Kong JD naman ang magsasabi dun sa DPS, di ba na kung ano yung design na So, gagawin. posible. Posible. Magandang balita yan sa ikatlong distrito na magkakaroon sila ng mga ganyang eskwelahan na katulad ng nasa lungsod ng Cabanatuan. So, hindi na rin sila problema dun sa oras ng pagpasok nila na magkakaroon pa ng shifting. Merong pang umaga, merong pang hapon, baka minsan merong pang pumapangatlong shifting pa. So, at saka expect natin kasi ang mga eskwelahan natin ngayon, hindi na lang basta elementary, kung hindi nagiging integrated. So, ibig sabihin, may high school na nakasama. So, minamaximize na rin ng bawat eskwelahan yung kanilang espasyo na kasi bandang huli talagang yun doon din naman patungo ang ating edukasyon na sana lahat ng barangay may elementary school at bukod doon sa elementary school halos lahat ay merong high school para hindi na lalayo. At kung sakali naman, college na lang ang magiging problema nila. At mukhang doon naman tayo papunta magkaroon ng libreng kolehiyo ang lungsod ng Cabanatuan. Dahil darating ang time din siguro, Engineer Arnold, na mamimit na natin lahat ng classrooms na kailangan natin. Dumating yung time na yon, yung pondo na every year, so wala nang paggagamitan. Doon napapasok yung sinasabi ni Kong J na yung libreng uniforme mula sapatos hanggang sa yung pangitaas. So, pati siguro yung sa kantin, di ba? School bus. Maraming paglalagyan kung sakasakali na matatapos na natin yung mga 4-story building na o kung makukumpleto na halos yung requirements sa DepEd kung ilang classroom bawat eskwelahan. So, eventually pupunta tayo doon sa libreng uniforme, sapatos, tsaka yung mga school bus, kantin, doon na makapunta. Tsaka kung magpagawa man, Sir Doc, Sir Engineer, kung magpagawa man tayo ng additional building, hindi na ganun kalalaki dahil unang-una na-meet na natin yung standards. Kumbaga, ano na lang ito, dagdag na lang. Hindi na yung talagang naghahabol tayo ng malaking bulto ng mga estudyante. Tsaka kitang-kita natin yung kung saan ba patungo ang edukasyon sa lungsod ng Cabanatuan. May mga plano, may mga programa at lahat ng plano at programa ay nagagawa at natatapos.